Naramdaman ko agad ang bigat ng lugar bago pa man ako bumaba ng sasakyan. Ang hangin ay makapal, parang may halong alikabok at panalangin na hindi natapos. Sa likod ko, si Margarete, tahimik, hawak ang kanyang rosaryo. Ilang hakbang pa lang kami sa lupa ng Karamoja, pero parang sinisigaw ng paligid, hindi kayo dito tinatanggap. Mas mainit dito kaysa sa inakala ko, bulong ni James, isa sa mga misyonaryo naming kasama. Tumango lang ako. Hindi init ng araw ang kinatatakutan ko. May ibang klasing init dito, parang may apoy na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo sa loob. Ako si Pastor Daniel. 30 taon na akong naglilingkod bilang pastor sa Estados Unidos. Nakarating na ako sa mga lugar na niwala sa mapa, nakapagpayo na sa mga pamilya na nasa bingit ng pagkawasak, nakapaglibing na ng sanggol at nakapagbinyag ng matandang may huling hiling. Akala ko, kaya ko nang harapin kahit ano. Pero hindi ako handa sa Karamoja. Ang mga mata ng mga tao, mata ng mga batang may itinatagong takot, mata ng mga matandang parang walang tiwala kahit sa langit, doon ko unang nakita ang digmaang hindi ko mababasa sa kahit anong aklat. Samuel, tawag ko sa aming tagapagsalin. Ano nung sinabi ng matanda kanina? Ipinagbabawal daw ang pangalan ni Jesus dito, Pastor, maingat niyang sagot. Ang rosaryo. Dapat daw hindi na nila makita uli. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, napatingin ako kay Margarete. Hinimas niya ang rosaryong nasa leg niya, saka dahan-dahang isinuksok sa ilalim ng kanyang blusa. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya natakot. Pero ramdam ko, alam niyang hindi lang kultura ang kalaban namin dito. Ang unang gabi ay parang panalangin na paulit-ulit pero walang kasagutan. Sa inuupahang kubo mula sa isang misyonaryong Katoliko, sabay-sabay kaming nagdasal. Ako, si Margarete, sina James, Sarah, Robert at Daniel, lahat kami nakaluhod, tahimik ang labi, pero ang puso, sumisigaw. Kinabukasan, habang iniinspeksyon namin ang lugar para sa posibleng pagtitipon, biglang may batang tumakbo papunta sa amin. Ang hubad niyang paa ay sugatan sa damo at putik, pero hindi niya ito alintana. Pastor! Pastor! Tulungan niyo po ang nanay ko, sigaw niya sa lokal na wika, isinalin agad ni Samuel. Anong nangyari, tanong ko, lumuhod para kausapin siya ng mas malapit. Sinumpa siya ni Akelo, anya, nanginginig. Sabi niya, mamamatay daw siya bago lumubog ang araw. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita, pero ang pangalan na binanggit niya ay bumigat sa hangin. Akelo. Muslim. Pinuno. Kinakatakutan. Walang gustong banggitin ang pangalan niya. Pero ang batang ito, isang hibla ng pag-asa ang dala niya. Tumayo ako agad. Saan ang bahay niyo? Malapit lang, pero kailangan nating magmadali. Kinuha ko ang aking Biblia, ang maliit naming medical kit, at sumunod sa bata. Habang tumatakbo kami sa makitid na daanan, tahimik lang si Margarete. Pero kita ko ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa rosaryo. Ang bahay ng bata ay gawa sa putik at dahon ng saging. Mababa ang bubong at parang nilamon ng anino ang loob. Pagpasok namin, hindi ko alam kung hininga ba o buntong hininga ang nawala sa akin. Mabaho. Mainit. Parang may naamoy akong nabubulok, hindi laman, kundi espiritu. Nandoon ang ina ng bata, nakahiga sa isang papag na kahoy. Ang balat niya ay maputla, ang mga mata nakapikit, pero may luha sa gilid. Katabi niya, ang isang lalaking payat, hawak ang kamay ng babae, at umiiyak ng walang tunog. Si Akelo ang may gawa nito. Hindi ko alam kung anong uri ng dasal ang dapat kong gawin. Lumuhod ako. Binuksan ko ang Biblia. Samuel, sabihin mo sa kanila magdarasal ako. Hindi ako doktor. Pero may Diyos tayong pwedeng tawagin. Tumango siya. Isinalin. Tumango rin ang lalaki. Nagdasal ako. Walang eloquence. Walang sermon. Isang sigaw. Panginoon, hindi ko alam ang gagawin. Pero alam mo kung anong meron dito. Kung naririnig mo kami, kung may awa ka pa, iligtas mo ang babaeng ito. Tahimik. Ilang segundo lang siguro, pero parang oras. Tapos biglang kumanta si Margarete. Mahina. Mababa. Pero malinaw. Sa liwanag ng iyong pag-ibig, ako'y ligtas, ako'y buo. Unti-unti, nag-iba ang hangin. Parang may nagbukas na bintana kahit walang bintana. Ang amoy na mabigat kanina, parang nawala.
Suminghap ang babae. Gumalaw ang mga daliri niya. Dumilat ang kanyang mata, mahina pero malinaw. May binulong siya. Anong sabi? Tanong ko. May liwanag, sagot ni Samuel, nanginilid ang luha. Sabi niya, panahon na para magising. Hindi ako nakagalaw. Ang lalaking umiiyak ay humagulgol. Ang bata ay napayakap sa ina niya. Wala akong ginawang himala. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi kami nag-iisa sa silid na yon. At iyon ang simula ng isang alon na hindi na mapipigilan. Kinabukasan, nagsimula nang dumating ang mga tao. May lumapit na may karamdaman. May nagtatanong kung totoo raw ang nangyari. Ang iba, tahimik lang, pero nakatingin sa amin na parang may gusto silang maintindihan. Ako? Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Basta't may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog sa kabalintunaan. Ang akala kong ako ang magtuturo ng pananampalataya sa kanila, pero ang totoo, sila ang nagtuturo nito sa akin. Pero habang dumarami ang naniniwala, dumarami rin ang mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing galit si Akelo. May balak daw siyang sumugod sa pagtitipon namin. Gusto daw niyang patunayan na mas malakas ang kanyang ala, kaysa sa Diyos niyo, bulong ni Samuel isang gabi. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa puso ko, naramdaman ko na, paparating na ang tunay na laban. Mabilis kaming tumakbo kasunod ng batang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Musa. Maliit, payat, pero may tapang sa kanyang mga mata na hindi ko malilimutan. Ang bawat hakbang niya sa putikang daan ay may halong pag-asa at takot. Bilisan po natin, Pastor, sigaw niya habang umiiwas sa mga ugat ng puno at mga bato. Daniel, sigaw ni Margaret mula sa likod. Mag-ingat ka. Kasama kita, sabi ko, hindi na lumingon, pero alam kong nararamdaman niya ang bigat sa dibdib ko. Nang makarating kami sa bahay, agad kong naintindihan ang sinabi ni Samuel noong una naming gabi, may mga lugar na ayaw sa presensya ng Diyos. Ang bahay ay parang libingan. Mababa ang bubong, gawa sa putik at dayami. Walang pintuan, walang bintana, parang iniligaw ang araw para hindi pumasok. Paglapit pa lang sa pasukan, bumungad ang amoy, usok, amag, at isang klaseng baho na parang panis na takot. Sa loob, parang mas mainit ang hangin kahit gabi. Si Margarete ay napahawak sa dibdib niya. Parang hindi ako makahinga, anya. Huwag kang bibitiw sa rosaryo mo, bulong ko. Sa loob, nakita namin ang isang babae, nakahiga sa isang lumang papag. Maputla. Halos wala ng buhay. Nakalabas ang dila, ang matay nakabukas pero hindi nakakakita. May mga palatandaan ng pinsala sa kanyang leg, hindi pisikal kundi espiritual. Nakaupo sa tabi niya ang isang lalaking may edad, siguro asawa niya, tahimik lang na umiiyak habang hinahaplos ang kamay ng babae. Walang umiiyak sa labas. Walang nag-iingay. Parang ang buong lugar ay humihinga ng mabagal, parang pinipigil ang isang pagsabog. Lumuhod ako sa gilid ng papag. Samuel, bulong ko, sabihin mo sa kanya na magdadasal ako. Isinalin ni Samuel. Tumango ang matanda. Hindi ko na narinig ang sinabi niya pero parang may konting liwanag sa kanyang mata. Kaunting pag-asa. Hinawakan ko ang kamay ng babae. Malamig. Matigas. Halos parang bato. Diyos ko, bulong ko. Wala akong kapangyarihan. Wala akong kakayahan. Pero ikaw ang Diyos ng buhay. Kung may awa ka, kung naririnig mo ako, ipakita mong hindi ka natutulog. Hindi iyon magandang panalangin. Hindi iyon makatao. Iyon ay sigaw ng isang taong walang ibang sandigan kundi ang langit. Walang sagot. Tahimik. Tanging ang paghinga namin ang naririnig. Hanggang sa marinig ko ang isang bagay na pamilyar. Isang boses. Mababa. Mahinahon. Pero alam ko agad kung kanino galing. Si Margaret. Kumakanta. Sa liwanag ng iyong pag-ibig, ako'y ligtas, ako'y buo. Hindi iyon kanta ng tagumpay. Iyon ay kanta ng pag-asa sa gitna ng dilim. Isang batang babae na nawalan ng nanay. Isang asawa na nakitang mabali ang asawa niya. Isang misyonaryong babae na may hawak na rosaryo habang humaharap sa kamatayan, iyon si Margarete. At ang boses niya, bagamat mahina, ay parang pinalakpakan ng langit. Napansin ko ang pagbabago. Ang hangin ay gumaan. Ang amoy ng baho ay napalitan ng amoy ng lupa.
Ang pakiramdam na parang may nakatayo sa likod namin na parabang may matang nakatitig ay unti-unting nawala. Tapos bigla. Isang ungol. Gumalaw ang kamay ng babae. Tapos ang kanyang mata ay dahan-dahang pumikit at muling bumukas. Samuel, sabi ko, halos hindi makahinga, ano ang sinasabi niya? Nakatayo na si Samuel, nanginginig ang labi. Sabi niya, may liwanag. Panahon na para magising. Walang nagsalita. Ang lalaking umiiyak ay napasigaw ng isalamat. Salamat habang hinalikan ang kamay ng babae. Si Musa ay napayakap sa ina niya. Tumakbo papalapit si Margarete at yumakap sa kanilang tatlo. Ako? Napaupo sa sahig. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pagkabigla. Hindi ito gawa natin, bulong ko. Hindi ito dahil sa atin. Makalipas ang 2 araw, kumalat ang balita na parang apoy sa damuhan. Ang babaeng sinumpa ni Akelo ay nabuhay. May mga dumating sa base namin. Hindi para makinig, para tumingin. Para siguraduhin totoo. Para makita kung ano ang nangyari. Ang ibang babae ay umiwas, pero nag-iwan ng pagkain sa harap ng kubo. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Samuel. Ano na sinabi niya, tanong ko. Gusto niyang makakita ng rosaryo, sabi ni Samuel, nagtataka. Sabi niya, nung kumanta raw ang asawa mo, may nakita siyang liwanag sa itaas ng bahay nila. Nagtaka ako. Paanong nakita niya, tanong ko. Hindi ko alam. Hindi raw siya lumapit. Pero naramdaman daw niya. Noong gabi ring iyon, habang kami nananalangin, narinig naming muli ang pangalang iyon. Akelo. Marami ang nagsasabi galit siya, bulong ni Samuel. Hindi raw niya matanggap na may nangyari nang hindi siya sangkot. Bakit? Tanong ni Sarah. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan dito. Lahat ng nangyayari ay may pahintulot niya. At ang nangyaring ito hindi raw sa kanya galing. Tahimik kami lahat. Hanggang sinabi ni Robert ang hindi namin gustong marinig. Gagawa siya ng paraan. Ipapahiya tayo. Ipapakita niyang wala tayong kapangyarihan. Tumingin ako kay Margarete. Wala siyang sinabi. Pero sa mga mata niya, nakita ko na alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nga nagsisimula. Walang kumikibo. Ang init ng tanghali ay parang sinabayan ng init ng loob ng mga tao, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa kaba. Bawat hakbang papunta sa patag na lupa sa gitna ng mga puno ay tila isang lakad papunta sa kung anong hindi tiyak. Sa bawat isa sa amin, iisa lang ang tanong na hindi sinasabi ng malakas. Darating ba siya? Pinili naming magdaos ng pagtitipon sa isang bakanteng lupa malapit sa sentro ng nayon. Ilang piraso ng kahoy ang pinagsama-sama para sa entablado. Isang malaking trapal na puti ang nagsilbing bubong. Walang mikropono, walang kuryente. Pero may daan-daang tao. Iba-ibang mukha, iba-ibang ekspresyon. May mga nakangiti, may mga nagbubulong-bulungan, may mga tila pinilit lang pumunta. Pero lahat, bawat isa, nakatingin sa amin. Hindi bilang mga guro. Hindi bilang mga panauhin. Kundi bilang mga taong, sa ayaw at sa gusto, ay bumabagabag sa mundo nila. Handa na ba kayo? Tanong ko kay Samuel. Tumango siya, kahit nanginginig ang kamay. Pastor. Pero may nagsabing nandyan na siya sa dulo ng daan. Hindi ko na tinanong kung sino ang tinutukoy. Alam naming lahat kung sino ang siya. Si Akelo. Ang pinakakilalang pinuno ng espiritual sa rehiyong iyon. Hindi relihiyoso sa paraan ng alam namin. Hindi rin tahasang masama. Pero may kapangyarihang hindi ko maipaliwanag. Mula pa noong unang araw, ang pangalan niya ay laging ibinubulong na may takot, laging sinasamahan ng mga mata na biglang lumalayo ng tingin. Sabi nila may mga ritual siya tuwing kabilugan ng buwan. Sinasabing nakakausap niya ang mga espiritu ng kabubatan. May mga naniniwala, may mga nag-aalinlangan. Pero lahat ay takot. At ngayon, may balak siyang humarap sa amin. Habang papalapit na ang oras, nagsimula akong magsalita sa entablado. Walang sermon na handa. Walang tala. Ang tanging sandata ko ay ang Biblia sa kamay ko, at ang tinig na umaasang maririnig pa rin sa kabubatan ng duda. Mga kapatid, panimula ko, hindi kami nandito para baguhin kayo. Nandito kami para ibahagi kung sino ang Diyos na nagligtas sa amin. Tahimik ang karamihan. Si Samuel ay seryosong nagsasalin, pero paminsan-minsan, napapatigil siya.
Parang may inaabangan. Habang nagsasalita ako tungkol sa pag-ibig ni Kristo, sa biyaya, sa kapatawaran, may narinig kaming yabag. Ilang katao ang sabay-sabay na napalingon. Ang iba ay biglang napaatras. Sa malayo, may isang taong dahan-dahang naglalakad. Mabagal. Parang walang takot. Parang ang buong paligid ay umiiwas sa kanyang daraanan. Si Akelo. Hindi siya matangkad. Hindi rin mukhang banta sa pisikal. Pero ang presensya niya ay mabigat. May mga pintura sa kanyang mukha, pula at puti. May suot siyang mga kwintas na gawa sa buto at kahoy. Ang mga mata niya, iyon ang hindi ko malilimutan, parang walang laman. Parang walang kaluluwa. Lumapit siya hanggang nasa harap na siya ng entablado. Tumigil siya, tiningnan ako ng diretsyo. Ang buong katawan ko ay parang kinuryente. Samuel, bulong ko. Ano nung sinasabi niya? Nanlamig ang mukha ni Samuel. Sabi niya ang mga espiritu ng kanyang mga ninuno ang nagbabantay sa lupaing ito. At ang Diyos mo raw ay dayuhan. Walang puwang dito. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin. Ngunit bago pa ako makasagot, bigla siyang tumuro sa Biblia kong hawak. Mabagal. Mapanghamon. Sabi niya, ani Samuel, halos hindi makatingin sa akin, kung totoo ang Diyos mo pigilan niya ito. Mula sa bulsa ng kanyang damit, kinuha ni Akelo ang isang maliit na lighter. Bumaba siya ng entablado, tinapik ang sako ng trapal sa harapan ng lahat. Dahan-dahang kinuha ang Biblia mula sa mesa sa gilid. Itinaas ito. Tumingin sa langit. Tumawa ng mahina. Pagkatapos, walang alinlangan, sinindihan niya ito. Sumiklab agad ang apoy. Diyos ko! Ang tunog ng papel na nasusunog ay parang palakpak ng isang impyernong nakangisi. Ang mga mata ng mga tao ay halos hindi kumurap. Ang iba, napaiyak. Ang iba, parang bato, walang reaksyon, pero punong-puno ng tensyon. Hindi ako gumalaw. Parang napako ang paa ko sa lupa. Ang apoy ay mabilis. Ang gilid ng pahina ay kumukulot, nagiging abo. Ang amoy ng sinusunog na papel ay kumalat sa paligid. Si Akelo. Tumawa. Isang tawa na tuyo. Malamig. Parang tinaga ng kutsilyo ang katahimikan. Nasaan ang Diyos mo ngayon? Sigaw niya. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit, takot, o hiya. Tumingin ako kay Margarete. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang kanyang rosaryo, umiiyak. Takip ang bibig. Parang gusto niyang sumigaw pero wala siyang lakas. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, napaluhod ako. Walang planong dasal. Walang tamang salita. Hindi ako pastor sa sandaling iyon. Isa lang akong taong wasak. Tumulo ang luha ko sa lupa. Hindi dahil natalo ako. Kundi dahil hindi ko alam kung paano ipaglalaban ang isang Diyos na hindi ko nararamdaman sa oras na iyon. Panginoon, bulong ko, pero habang sinasabi ko, naging sigaw. Kung naririnig mo pa kami, kung hindi ka patuluyang lumayo, ipakita mo na hindi ka tahimik. Lumakas ang sigaw ko. Hindi para sa akin. Hindi para sa kanila. Kundi para sa ngalan mo. Umiiyak na ako. Hindi na ako nagdarasal. Sumisigaw na ako. Jesus! Huwag mong hayaang akalaing patay ka. Napaluha si Samuel. Nakita ko ang mga tao, nakatayo pa rin, hindi gumagalaw. Pero may pag-asa sa mata ng ilan. Parang gusto nilang sumigaw, pero pinipigil nila. At habang sinusunog pa rin ang Biblia, habang humahampas ang amoy ng apoy sa ilong ko, habang lumuluhod akong walang alam, walang sagot, walang lakas. Biglang may narinig kami. Boom! Isang malakas na kulob. Hindi basta kulob. Hindi gaya ng normal na naririnig sa ulan. Ito'y parang buong kalangitan ang bumagsak. Lahat kami ay napatigil. Ang tawa ni Akelo ay napatid. Ang apoy na natili. 1 segundo. 2. 3. Tahimik. Walang hangin. Walang ulan. Walang kahit ano. Parang huminto ang mundo. Pagkatapos ng kulob, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lahat. Hindi katahimikan na may kapayapaan, kundi katahimikan na tila may humihingang malalim bago sumabog. Walang gumalaw. Kahit ang mga dahon sa paligid, tila natigilan sa ere. 1 segundo. 2. 3. Samuel, bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko.
Anong nakikita niya? Hindi agad sumagot si Samuel. Nakatayo siya sa tabi ko, nanginginig ang balikat. Tumingin siya kay Akelo. Tumitig siya ng matagal. Tapos bumulong, halos hindi ko marinig, sabi niya may nakikita siyang liwanag. Mula sa langit. Malapit. Buhay. Napalingon ako kay Akelo. Ang kaninang tikom at tiwalang mukha ay nayon po ng takot. Nakataas ang ulo, ang mga matay nakatuon sa kung anong hindi ko nakikita. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa bigla na lang, isang hakbang paatras. Tapos isa pa. Parang may nilalayuan. Parang may hindi niya kayang harapin. Tapos bigla siyang napasigaw. Ah! Isang sigaw na hindi ko malilimutan. Parang hiyaw ng batang lalaki na unang beses nakakita ng demonyo. O baka ng isang demonyo na biglang naharap sa Diyos. Ang apoy na sumusunog sa Biblia ay biglang namatay. Wala namang umihip ng hangin. Wala namang nagbuhos ng tubig. Basta na lang nawala. Parang may humawak dito mula sa itaas at pinigil ito. Sa gilid ng entablado, may batang lalaking tumili. Si Musa. May pakpak, sigaw niya. Ang laki ng pakpak. Sa itaas ng tolda. Tignan niyo. Napatingin ang ilan sa itaas ng trapal, pero walang nakikita ang karamihan. Subalit naramdaman naming lahat. Isang bigat. Hindi masama. Hindi mabigat sa katawan. Pero isang presensyang parang pinapalood ka. Parang sinasabi sa'yo, ako ang naririto. Ako ang Diyos. Hindi mo ako matawag, ako ang dumating. Si Margarete ay napaluha. Hindi na siya umiiyak sa takot. Hindi rin sa tuwa. Kundi dahil naramdaman niya rin. Hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang leg, hinalikan ito, at lumuhod sa gilid ng entablado. Samuel, bulong ko, ano nang sinasabi niya ngayon? Nauutal siya, Pastor. Pero inuulit-ulit niya. Ang liwanag buhay. Banal. Nasusunog ako sa loob. Si Akelo, ang dating hindi matitinag, ay ngayon gumagapang paatras. Hawak pa rin ang Biblia na sunog ang mga gilid pero hindi tuluyang naabo. Bigla niya itong binitiwan, parang nasunog ang palad niya. Napasigaw ulit. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Parang sasabog ang dibdib ko. Parang ang puso ko ay ginugupit ng mga emosyon, gulat, takot, awa, pananampalataya. At sa gitna ng lahat ng iyon, may narinig ako. Wala sa tenga. Wala sa labas. Kundi sa loob. Isang tinig. Maliwanag. Kalma. Pero punang otoridad na hindi mo pwedeng baliwalain. Magsalita ka. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung ano. Pero tumayo ako. Mabigat ang mga paa ko. Parang kinakaladkad ng lakas na hindi ko kontrolado. Lumapit ako sa Bibliang binitiwan ni Akelo. Pinulot ko ito. Ang mga gilid ay itim, parang piniritong papel. Pero sa gitna, ang mga pahina ay buo. Hindi nasunog. Walang bahid ng init. Samuel, bulong ko, isalin mo ito habang binabasa ko. Tumingin ako sa unang bukas na pahina. Hindi ako pumili. Hindi ako naghanap ng magandang bersikulo. Binasa ko kung ano ang naroon. Ang Panginoon ay hari. Ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Walang espiritu ng kadiliman ang makakatagal sa kanyang presensya. Tahimik. Isang segundo. 2. Tapos parang may sumabog sa loob ng tolda, hindi tunog kundi emosyon. Isa-isang napaluhod ang mga tao. Ang iba ay napaiyak. Ang iba ay sumigaw. Ang iba, tahimik na yumuko at hinawakan ng lupa. Si Akelo. Gumapang siya patungo sa entablado. Hindi upang umatake. Hindi upang magbangon ng galit. Kundi para lumapit. Para sumuko. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, napahawak siya sa gilid nito at tumingala sa akin. Ang mukha niyang puno ng pintura ay basa na ng luha at pawis. Ang tinig niya halos wala na. Patawad. Naramdaman kong may babaguhin ang araw na yon. Pero hindi ko pa alam kung gaano kalalim. Wala nang natirang kayabangan sa mukha ni Akelo. Ang lalaking kinatatakutan sa halos lahat ng nayon ay ngayon nakaluhod sa harap ko, nanginginig, putikan, at humahagulgol gaya ng batang nawalay sa ina.
Nakaluhod siya, pero hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanyang balikat. Patawad, ulit niya, halos hindi na maintindihan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, maduming madumi, nanginginig, parang sinasakal ng sarili niyang mga pagkakamali. Hindi ikaw ang kailangan kong patawarin, Akelo, bulong ko. Pero ang Diyos na pinuntahan ka ngayong araw. Siya ang naghihintay sa iyong pagsuko. Umiyak siya ng mas malakas. Naramdaman ko ang panginginig sa kanyang katawan. Nakayuko pa rin siya, pero ang mga mata niya ay nakatingala at hindi sa akin. Tila naghahanap sa kalangitan ng panibagong liwanag, ng panibagong simula. Akelo, sabi ni Samuel, lumapit sa amin, nangingilid ang luha. Maaari kitang tulungan manalangin. Sabihin mo lang kung handa ka. Tahimik. Isang sandali ng katahimikan na punang tensyon at himala. Tapos dahan-dahan siyang tumango. Nag-umpisang magsalita si Samuel. Dahan-dahan. Salitang hindi ko nauunawaan pero damang-dama ko. Bawat kataga ay parang pako sa pader ng dating paniniwala ni Akelo, at sa bawat pako, may bagong pinto na bumubukas. Hindi ko mabilang kung gaano katagal iyon. Pero nang matapos ang panalangin, ang lalaking dating minamahala ng espiritu ng takot ay ngayon nakayuko, umiiyak, at nagsasabing, ako'y hindi naalipin. Ang katahimikan sa loob ng tent ay napalitan ng ingay ng panalangin. 1, 2, 3 dosena. Mga lalaking lumapit, mga babae, mga bata. Ang iba lumuluhod. Ang iba umiiyak. Ang iba, tahimik lang na nakataas ang mga kamay. Isang babae ang lumapit sa akin, nanginginig. Hawak niya ang kamay ng isang batang may sakit. Pwede po ba kayong manalangin sa anak ko? Tanong niya kay Samuel. Pwede, sagot ko. Pwede ang lahat. Ang lahat ay iniimbitahan ngayon. Ang maliit na entablado ay naging altar. Ang trapal na pansamantalang bubong ay parang naging dambana. Ang araw na pumasok sa butas-butas nitong tela ay tila sinadyang liwanagin ang bawat mukha na lumalapit sa amin. Si Margarete ay lumuhod sa grupo ng kababaihan sa kaliwa, hawak-hawak ang kanilang mga kamay, nakapikit, habang tahimik na umuusal ng panalangin. Ang kanyang rosaryo ay hawak ng isang matandang babae, dinudukot ito parang hindi makapaniwala na pinayagan siyang hipuin iyon. Samuel, tawag ko. Ilang tao na ang lumapit. Tumingin siya sa paligid. Mahigit 100 tao na, pastor. At dumarami pa. Ang mga mata ko'y napuno ng luha. Hindi dahil sa tagumpay. Hindi dahil nanalo kami. Kundi dahil alam kong wala kaming ginawa. Wala sa amin ang dahilan ng lahat ng ito. Nakita kong bumalik si Akelo sa gilid. Nakaupo siya sa lupa, tahimik, hawak ang Bibliang partially nasunog. Dinadampian niya ito ng tela, parang alaga. Napansin kong hindi niya ito hawak na parang takot siya dito, hawak niya ito na parang natagpuan niya ang tahanan. Lumapit ako sa kanya. Kumusta ka? Tumingin siya sa akin. Sa wakas, isang ngiti. Maliit, mahiyain pero totoo. Nagising ako, sabi niya sa sarili niyang wika, isinalin agad ni Samuel. Matagal akong natulog at ngayon, parang ngayon lang ako natuto huminga. Hindi ako agad nakasagot. Pumunta siya sa tabi ng mga taong lumalapit sa altar. Imbes na tignan sila mula sa malayo, isa siya ngayon sa tumutulong. Siya na. Si Akelo. Tumutulong magsalin. Tumutulong manalangin. Parang hindi siya ang parehong taong sumunog ng Biblia ilang oras lang ang nakalipas. Hindi ko alam kung anong klaseng paglalakbay ang susundan ng lalaking ito, pero sa sandaling ito, alam ko na, totoo ang pagbabago. Hindi ito takot. Hindi ito drama. Isa itong pagsuko. Sa loob ng mahigit 3 oras, tuloy-tuloy ang paglapit ng mga tao. Ang ilan ay tahimik, lumuluha, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang iba, malalakas ang iyak, sumisigaw ng kapatawaran. Ang lupa ay basa na hindi sa ulan, kundi sa luha. Sa dulo ng pagtitipon, higit 130 katao ang tinanggap si Kristo. Walang mikropono. Walang malalaking ilaw. Walang music team. Isang trapal, isang putikang lupa, isang Bibliang sunog sa gilid, isang grupong kulang sa tulog, at isang Diyos na pinili pa ring bumaba. Ako'y umupo sa tabi ng post ng tent. Hawak ko pa rin ang Biblia. Naamoy ko pa rin ang amoy ng sunog. Pero sa bawat pahinang binubuklat ko, parang mas buhay ito kaysa dati. Hindi ito abo. Hindi ito guho.
Ito ay patunay. Naramdaman ko ang kamay ni Akelo sa balikat ko. Pwede ko bang hawakan ulit ang Biblia? Inabot ko ito sa kanya. Hinawakan niya ito gamit ang parehong kamay, marahan, parang sanggol na bagong gising. Sila ay dumating upang wasakin ako, bulong niya. Pero siya ang nagpalaya. At doon, sa hapon na yon, habang lumulubog ang araw, habang ang langit ay naging kulay kahel at ginto, habang ang mga bata ay tumatakbo sa paligid, habang ang mga babae ay nagkukwentuhan tungkol sa nakita nilang liwanag. Nangako ako sa sarili ko, hindi ko ito kailanman kalilimutan. Pero hindi pa pala tapos. Dahil ang mga bulong-bulungan ng mga naiinggit, ang galit ng mga hindi nasaksihan ang liwanag, at ang galit ng mga dating nakikinabang sa takot, unti-unti nang bumabalik. At kung ang ilaw ay sumiklab ngayon, ang dilim ay hindi magpapahuli. Akala namin tapos na. Akala namin ang liwanag ay sapat para paalisin ang lahat ng anino. Pero gaya ng apoy na may baga, kahit tapos na ang apoy, may nananatiling apoy sa mga mata ng mga hindi natuwa sa nangyari. 3 araw matapos ang makasaysayang pagtitipon, habang nililinis namin ang paligid ng tolda, si Daniel, isa sa mga kasamahan naming misyonaryo, ay napasigaw mula sa gilid ng lupaing kinatatayuan ng entablado. "Pastor! Halika rito. Dalian mo." Nilapitan ko siya. May hawak siyang mahabang piraso ng kahoy, tila ginamit sa paghukay. Sa kanyang paanan, isang butas. Maliit lang. Sapat para maglaman ng isang bagay. At sa loob ng butas, may nakabaong tela, kulay itim, at amoy na bubulok. Hinugot ni Daniel ang tela gamit ang kahoy. Bumulaga ang laman. Mga buto ng hayop, isang maliit na bote na may lamang pulang likido, tila buhok na ginapos ng tali, at isang papel na may sulat sa wika na hindi namin maunawaan. Si Samuel ay tinawag agad. Tumingin siya sa laman at agad namutla. "Mga bagay ito para sa sumpa," bulong niya. Ginagamit ng mga pinuno ng lokal na ritual para gawing mahina ang lugar. Para hindi makapasok ang liwanag. "Alam mo kung sino ang gumawa nito?" tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Hindi ko kayang patunayan, pero posibleng mga tagasunod ni Akelo. Mga dating kasama niya bago siya tumalikod. Parang may lumamig sa paligid. Hindi hangin. Hindi panahon. Kundi damdaming muli hindi kami ligtas. Nang gabing iyon, sa gitna ng panalangin, si Akelo ay hindi makatingin sa amin sa mata. Tahimik siya, nakaupo, pinapaikot sa daliri ang kanyang rosaryo. Hindi niya ito inalis mula nang tinanggap niya ito mula kay Margarete. "Ano ang iniisip mo?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. Mabigat. Malalim. "Alam ko kung sino ang gumawa nun," sabi niya sa sarili niyang wika, isinalin ni Samuel. "Dati akong kasama nila. Alam ko ang amoy. Ang porma ng pagkakabuhol sa buhok. Ang disenyo ng bote. Isa ito sa mga paraan ng pananakot. Ngunit hindi ito biro. May epekto ito kung hindi mo alam paano labanan." "Paano natin lalabanan?" tanong ko agad. "Hindi sapat ang dasal na galing sa isipan," anya. "Dapat mula sa espiritu. Mula sa tiyan. Dapat tawagin ang pangalan niya malakas. Dapat sabayan ng salita mula sa aklat." Inilabas niya ang kanyang Biblia, iyong dating sinubukan niyang sunugin. Ngayon, gamit na niya ito para sa panlaban. Naririnig nila ito. Hindi nila kinaya ang liwanag, pero babalik sila. Hindi para harapin kayo ng harapan, kundi para sirain kayo ng palihim. Kinabukasan, hinukay pa namin ang paligid. Nakakita pa kami ng 3 lugar kung saan may nakabaon. Mga kuko, balat ng hayop na tinusok ng karayom, at isa pang bote, kulay asul ang likido. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko habang nilalabas namin ang mga yon. Parang may parte sa akin na gustong umalis, pero mas malaki ang bahagi ng puso ko na nagsasabing, "Huwag kang umatras. Hindi ka sinugo para sa ligtas." 1 linggo ang lumipas. Hindi kami tumigil. Sa kabila ng mga panganib, pananakot, at pagtutol, mas lalo kaming naging matatag. At parang salungat sa inaasahan ng mga kaaway, lalong lumago ang aming gawain. Nagtayo kami ng unang maliit na simbahan sa gilid ng ngayon. Walang dingding, yari sa kawayan, at ang sahig ay lupa. Pero bawat linggo, napupuno ito. At sino ang nangunguna sa pagtuturo? Si Akelo. Siya. Ang dating simbolo ng takot sa buong rehiyon.
Ngayon, siya ang nagpapaliwanag ng ebanghelyo. Minsan pa nga, siya mismo ang nagbabasa ng kasulatan habang isinasali ni Samuel. Dahan-dahan pa rin siyang magsalita. Minsan kinakabahan. Pero totoo. Sincero. Punang apoy na hindi mo kayang bilhin sa kahit anong seminaryo. Hindi ako karapat-dapat, sabi niya sa akin isang gabi. Pero hindi ko na kayang hindi magsalita. Minsan, may isang babae na lumapit sa amin. Dala niya ang kanyang anak. At sa lig niya may nakasabit, rosaryo. Akala ko ba ayaw nila ng rosaryo? Tanong ni Sarah. Ngayon, sagot ko, hinahanap nila ito. Ang mga dating tinatanggihan na simbolo ng pananampalataya ay ngayon niyayakap. Ang rosaryo, na dati tinuturing na pananakot, ay ngayon hinihiling ng mga ina para isabit sa pintuan ng kanilang mga kubo. Hindi dahil sa kahoy o beads, kundi dahil sa presensya ng Diyos na nararamdaman nila kapag hinihipo ito. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Isang araw, habang nagkakape kami sa tabi ng tent, lumapit si Samuel. Maputla. Pastor, may balita ako. Hindi ko alam kung magandang balita ito. Sabihin mo. May humiling ng panibagong pagtitipon. Hindi lang mula sa nayon natin. Mula sa mga karatig na yon. Sabi nila, nakita na nila ang pagbabago rito. Gusto nilang marinig din eh. Gaano karami? Mahigit 1,000. Napatingin kami sa isa't isa. Walang nagsalita agad. Iyan ay 10 beses nang nauna, sabi ni Daniel. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, dagdag ni Margarete. Sagot ko. Mas malaki ang liwanag, mas lalakas ang lilim na susubok pumatay dito. Magpapatuloy ba tayo? Tanong ni Sarah. Tahimik ako. Tumingin ako kay Akelo. Nakaupo siya, tahimik, pinagmamasdan ang langit. Nang mapansin niyang nakatingin ako, ngumiti siya. At ang simpleng ngiti niyang iyon ang naging sagot ko. Magpapatuloy tayo. Dahil may higit pa sa amin. At alam naming lahat. Ang susunod na pagtitipon ay hindi lang pagpupulong, ito ay magiging larangan ng digmaan. Ang alikabok ay parang usok sa ere habang higit sa 1,000 katao ang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng patag na lupa kung saan itinayo namin ang entabladong gawa sa pinagdikit-dikit na mga kahoy mula sa lumang truck. Walang dekorasyon. Walang ilaw. Walang mikropono. May ilang tolda sa gilid para sa mga buntis at matatanda, pero karamihan ay nakaupo lang sa lupa. Ang init ay hindi lang mula sa araw, may init na galing sa loob ng mga taong ito. Gutom. Hindi sa pagkain kundi sa katotohanan. Daniel, sabi ni Margarete, hinawakan ang aking braso. Sila'y dumating hindi lang para makinig. Dumating sila para makita. Tumango ako. Ramdam ko rin. May hinahanap silang higit pa sa salita. May inaasam silang tugon mula sa langit. Samuel, sabi ko, handa ka na? Tumango siya, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung kaya ko, Pastor. Hindi ikaw ang kailangan nilang marinig, sagot ko. Ang Diyos lang. Tayo, instrumento lang. Pumasok ako sa gitna ng maliit na entablado. Si Margaret sa gilid, hawak ang kanyang rosaryo. Sina James, Sarah, Robert at Daniel ay nakahanda sa hanay, kasama ang ilan pang lokal na tumulong sa paghahanda. Tahimik ang lahat. Para bang ang unang salitang bibitiwan ko ang magtatakda ng direksyon ng buong araw. Mga kapatid, panimula ko, habang si Samuel ay kaagad na nagsalin sa lokal na wika, hindi ako narito para ipakita kung gaano kami kagaling. Narito ako para ipakita kung gaano kalaki ang Diyos. Ang mga mata ay lahat nakatuon sa akin. Walang gumagalaw. Ilang bata lang ang tahimik na humihigop ng tubig mula sa kaldero. Marami sa inyo ang narito para tingnan kung totoo ang sinasabi namin. Kung may kapangyarihan ba talaga ang Diyos na aming sinasamba. Kaya ngayong araw na ito hindi ko kayo hihikayatin. Hihilingin ko lang, buksan ninyo ang puso ninyo. Kahit kaunti. Kahit sandali. Habang nagsasalita ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit nanginginig ang aking boses. Hindi ito takot. Para bang may nagsasalita sa loob ko na hindi ako. Sa gilid, biglang may batang babae na sumigaw. Nanay! Tignan mo ang lalaki, nanginginig ang kamay. Lumingon ang lahat. Isang lalaki, halos 50 taong gulang, nakaupo sa likuran, pilit inaabot ang kanyang anak na babae. Ang mga mata niya ay puti, parang pinaglihian ng ulap.
Si Samuel ang unang lumapit. Ano ng pangalan niyo, kuya? Tanong niya, nakaluhod. Joseph, sagot ng lalaki. Ako'y bulag simula pagkabata. Anong nararamdaman mo ngayon? May liwanag. Sa kaliwa. Parang may sumisigaw sa liwanag. At may amoy ng tubig na malamig. Hindi ko alam kung bakit, pero bumaba ako mula sa entablado, lumapit kay Joseph, at inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. Kung totoo ang nararamdaman mo, sabi ko, buksan mo ang mata mo. At sabihin mo kung sino ang nasa harap mo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Puno pa rin ng puti, pero unti-unti, parang may tubig na gumuhit sa gilid ng mata niya. Pagkatapos, bigla siyang napahawak sa pisngi ng batang babae sa harap niya. Salma, bulong niya. Anak ko. Anak ko. Ang bata ay napaiyak. Yumakap sa ama. Ang paligid. Sumabog sa iyakan. May mga nagsigawan, may mga napaluhod. Isa lamang iyon sa maraming kababalaghan. Sa kanan, may babaeng lumapit kay Margarete, hawak ang kanyang leg. May bukol ako rito simula noong bata pa ako. Sabi ng manggagamot, wala na raw pag-asa. Margarete, hindi man sanay sa ganitong eksena, ay humawak sa rosaryo niya. Sa pangalan ni Jesus, bulong niya, naway mawala ang anumang itinanim ng kadiliman. Walang ilaw, walang tunog, walang dramatikong epekto. Pero napaurong ang babae, parang nasakal. At bigla wala na ang bukol. Nilapitan siya ng asawa niya, parehong umiiyak, parehong nagtataka. Isa-isa, ang mga patay na pananampalataya ay nabubuhay. Pastor, sigaw ni Robert. Sa gitna ng crowd, may babae, parang nagwawala. Tumakbo ako papunta sa direksyon ng tinutukoy niya. Doon, isang babae ang gumugulong sa lupa, ang buhok nakasabunot sa sariling ulo. Sumisigaw siya sa wikang hindi ko maintindihan. Lumayo! Lumayo kayo sa akin! Nasusunog ako. Tumigil ako sa harapan niya. Si Margarete, walang sabi-sabi, lumapit din lumuhod sa tabi ng babae. Sa pangalan ni Jesus, mahinang sabi niya, tumigil ka. Hindi mo siya pag-ari. Parang hangin na humampas sa lahat ng naroon, ang babae ay napayuko at umiyak. Walang sumigaw ng haleluya. Walang lumundag sa tuwa. Tahimik lang. Pero sa katahimikan na yon, alam naming lahat, may nangyaring malalim. Umabot ng 3 oras ang buong pagtitipon. Walang napansin na lumipas ang oras. Walang gutom, walang inip. Lahat ay nakikinig. Lahat ay sumisipsip ng tubig na hindi mo kayang ilagay sa bote. Nang magsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit, lumapit si Samuel, takot ang mukha. Daniel, bulong niya, paparating si Wamutu. Ang punong tribo, tanong ko. Tumango siya. Si Wamutu ay ang may hawak ng formal na pahintulot namin para makapanatili sa Karamoja. Isa siyang tahimik pero makapangyarihang lalaki. At sa dami ng pagbabago sa nayon, at sa biglang pag-angat ni Akelo bilang tagapagturo ng Kristyanismo, hindi namin alam kung siya ba'y tutol o pabor. Gusto raw niyang makipag-usap sa iyo pagkatapos ng pagtitipon, dagdag ni Samuel. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa loob ko, alam kong ito ang magiging susunod na pagsubok. Hindi na espiritual kundi pampolitika. At ang mangyayari sa pag-uusap na ito maaaring magpabago ng lahat. Mainit ang hangin, pero kakaibang lamig ang bumalot sa akin nang lumapit si Wamutu, ang pinuno ng tribo. Hindi siya nagpakita ng ngiti, hindi rin galit. Pero ang mga mata niya ay malalim, parang sanay makakita ng mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. May mga kalalakihan sa likod niya, tahimik din, may suot na pulseras ng buto at kahoy, simbolo raw ng karunungan at kapangyarihan. Samuel, bulong ko, pakisalin ng maayos. Tumango siya, ramdam ko rin ang kaba sa kanyang tingin. Huminto si Wamutu sa harap ko, inilagay ang kamay sa balikat ko, at matagal akong tinitigan bago nagsalita. Marami nang dumating dito, anya sa kanyang wika. Iba't ibang mukha. Iba't ibang layunin. Nagdala ng bigas, gamot, pera, pangakong hindi naman tinutupad. Pero kayo, tumigil siya saglit. Napatingin sa langit. Nagpakita ng Diyos. Wala akong nasabi. Sa loob ko, gusto kong sumigaw ng papuri, pero ang bibig ko ay nanatiling tahimik. Para bang mismong Diyos ang siyang pinuri niya. Pwede kayong manatili, dagdag niya. Itayo ninyo ang nais ninyong itayo. Turuan ninyo ang nais ninyong turuan.
Pero higit sa lahat, huwag ninyong kalimutan ang nakita naming ng araw na yon. Bumigat ang dibdib ko sa pasasalamat. Hinawakan ko ang rosaryong nasa lid ko. Si Margarete, nasa likod ko, tahimik lang pero may luha sa mata. Tumingin ako kay Wamuto, saka dahan-dahang tumango. Hindi iyon formal na dokumento. Wala kaming pirmahan. Pero sa Karamoja, sapat na ang salita ng pinuno para ang buong nayon ay bumaligtad ng direksyon. At doon niya nagsimula ang pagputok ng pananampalataya sa lupain ito. Sa loob ng 1 taon, mula sa isang tolda, naging 3 simpleng gusali ang mga simbahan. Si James at Sarah ay nagsimula ng maliit na paaralang Kristiyano. Sina Robert at Daniel ay nagsagawa ng proyekto para maghukay ng mga balon sa mga baryong walang tubig. At si Akelo, ang lalaking minsang nangutya sa Diyos, ay naging isa sa pinakamasigasig na ebanghelista sa lugar. Ang dating takot na takot sa rosaryo, ngayon ay nagtuturo na kung paanong ito ay paalala ng pananampalatayang hindi sumusuko kahit sa dilim. Akelo, tanong ko sa kanya isang araw habang kami ay magkasamang nauupo sa ilalim ng lilim ng punong akasya, ano nang pinakanagbago sa'yo? Tumingin siya sa akin, seryoso. Dati, pastor, ako ang kinatatakutan ng mga tao. Nagtuturo ako ng dasal para sa sumpa. Maraming lumalapit pero walang gustong mapalapit. Ngayon, wala na akong kapangyarihang kagaya noon. Pero tuwing binubuksan ko ang Biblia, parang may apoy sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Dati, sinusunog ko ang salita ng Diyos. Ngayon, ako ang sinusunog nito sa loob. Sa loob ng kanyang tahanan, sa gitna ng isang simpleng silid, naka-frame sa isang kahoy na balangkas ang Bibliang sinubukan niyang sunugin noon. Ang mga gilid ay itim, parang pinaso. Pero ang mga pahina sa gitna, hindi maniwala ang marami, ay buo, mababasa, at para bang mas malinaw pa ngayon kaysa noong bago. Lahat ng estudyante sa kanyang paaralan ay naririnig ang kwento ng Bibliang hindi nasunog. Hindi yan himala para ipagyabang, paliwanag ni Akelo. Ito'y paalala na kahit ang pinakamalayong tao sa Diyos ay pwedeng tawagin pabalik. Kahit ang pinakamaitim na kamay ay pwedeng gamitin niya. Ako man, hindi na rin nagtuturo sa parehong paraan. Ang dating sistematikong pag-aaral ko ng teolohiya ay napalitan ng mas marubdob na panalangin. Ang mga sermon ko, mas konti ang punto, mas marami ang patotoo. Hindi na ako pumupunta sa pulpito na may kumpiyansa sa sarili. Pumupunta akong nanginginig. Dahil alam kong kung wala ang presensya ng Diyos, lahat ng salita ko ay walang silbi. Naalala ko ang araw na lumuhod ako habang nasusunog ang Biblia sa harap ko. Akala ko talo na ako. Pero doon pala nagsimula ang tunay kong tagumpay. Doon ko napatunayan, hindi kailangang malakas ka para gamitin ng Diyos. Kailangan mo lang ang lakas ng loob para lumuhod. Sa mga sumunod na taon, bumalik kami ng paulit-ulit sa Karamoja. At sa bawat balik, laging may bago. Minsan ito'y bagong simbahan, minsan bagong bata na nagsasaulo ng kasulatan, minsan isang dating rebelde na ngayoy pastor na. Pero sa bawat pagkakataon, laging may liwanag, maliit man o malaki, na sumusulpot sa gitna ng dating kadiliman. Minsan, habang binibisita ko ang paaralang binuo ni Akelo, tinuro niya muli ang Biblia sa dingding at sabi sa akin. Paulit-ulit kong ikinukwento ang nangyari sa araw na yon, pastor. Pero kahit ako, hindi ko rin lubos maintindihan. Paano yun hindi nasunog? Umiti ako. Hindi nasusunog ang kung ano ang sinadyang hindi matupok. Ngayon, sa bawat pag-uwi ko sa Amerika, dala-dala ko ang kwento. At tuwing kinukwento ko ito, may mga matang lumuluha, may mga pusong bumubukas. Hindi ko ito ikinukwento para magpakitang gilas. Ikinukwento ko ito dahil alam kong may iba pang kagaya ko, pastor man, ina, manggagawa, kabataan, na iniisip na hindi na sila pwedeng gamitin ng Diyos dahil mahina sila. Pero kung may isang bagay na natutunan ko, ito yon. Minsan, ang simula ng lahat ay hindi sa lakas mo, kundi sa sandaling aminin mong wala ka na. Kaya kung binabasa mo ito ngayon, kung pakiramdam mo'y basag ka na, ubos na ang pananampalataya mo, o parang walang direksyon ang mga panalangin mo, baka hindi ka nawawala. Baka, katulad ko, nasa dulo ka na ng sarili mo, at doon mismo magsisimula ang kilos ng Diyos. At gusto kong marinig ang kwento mo. Isulat sa mga komento, kailan dumating ang liwanag sa buhay mo. Kailan mo naramdaman na may sumagot kahit wala kang lakas magsalita? At kung gusto mong malaman ang nangyari pagkatapos ng lahat ng ito, may isang kabanata pa. Sa susunod, ikukwento ko ang araw na literal kaming naligaw sa disyerto at natutunan naming hindi lang ang katawan ang nauuhaw.
Pero ngayon, mag-iwan ka ng bakas. Dahil baka ang kwento mo, siya namang magpapatibay sa pananampalataya ng iba. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.